mapagpalang gabi po sa ating lahat at mag-share po tayo ng daily devotion sa Exodus 2. Ang aking pong verse ay verse 1-5 po. Ang kapanganakan ni Moises. May isang tao mula sa lahi ni Levi na nagkapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang sanggol, tinago niya ito sa loob ng 3 buwan, pero nang hindi niya maitago ang sanggol, ay kumuha siya ng basket na gawa sa halaman ng peperos at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng mataas ng damo ng pampang ng ilog ng Nilo. Nakatayo naman sa di kalayuan ng kapatid na babae ng sanggol verse 4, nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid na babae nagsanggol para tingnan kung ano ang mangyayari. Ngayon, lumusong ang anak na babae ng paraon sa ilog ng Nilo para maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utosang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pampang. Nakita ng prinsesa ang basket sa mataas na damo, kaya pinakuha niya ito sa kanyang utusan. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Amen. Pasensya na po kayo, medyo masama po yung pakiramdam ko. Salamat po and God bless. Umaga po, share ko po ngayon ay Exodus chapter 2 verse 6-9. At kanyang binuksan at nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiyak. Ang kanyang kinaawaan at sinabi, ito'y sa mga anak ng mga Hebreo. Na magkagayoy sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Paraon, yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea na makapag-alaga sa iyo ng batang ito. At sinabi sa kanila ng anak ni Paraon, yumaon ka, at ang dalaga ay yumaon, at tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ni Paraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo sa akin, at bibigyan kita ng iyong kaupahan. At kinuha ng babae ang bata at inalagaan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong isisya ngayon sa Exodus chapter 2 verse 10-13. Nung malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya ay tinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipinangalan ko sa kanya. Nang binata na si Moises, dinala niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito. Dahil sa mabibigat na gawain, nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Tumitingin-tingin siya sa paligid nang wala siyang makitang tao. Pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Nagbalik siya sa kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking message sa Exodus 2 verse 14-17. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Tanong nito sa kanya. Natakot si Moses nang marinig niya ito at noon niya na batid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moses
Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Dumating naman ang 7 anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at tinaboy sila. Nakita ni Moses ang nangyari, kaya sinakluluhan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Yun po, salamat po sa bawat isa. Magandang gabi po muli. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 2 verse 18 to 20. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng kanilang amang si Reuel, "Bakit maaga kayo ngayon?" "Mangyari po, ipagtanggol kami ng isang Egipisyo laban sa mga pastol. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan." Sagot nila, "Nasaan siya? Bakit di ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain?" Tanong ng ama, at pinatawag nga si Moises. Yun lang po. Amen. Magandang pagpapalang gabi pa sa ating lahat at nasa Exodus chapter 2 na po tayo at ang aking pong babasahin ay sa verses 21 to 25. Ang chapter 2 po ay nahati sa 2 bahagi. Ito yung pagliligtas kay Moises doon sa verses 1 to 10 at dito naman was from verses 11 to 25. Ito po naman yung tumakas si Moises. Una, doon siya, kaya siya naligtas dahil doon sa anak ng paraon, inalagaan siya. Ilagay siya ng nanay niya doon sa basket at ipinaanod siya sa ilog at hanggang nakita ito, natagpuan ito nung anak na paraon na babae at pinaalagaan siya din sa kanyang ina at tinuring siyang anak. At dito naman sa from verses 11 to 25, ito yung tumakas si Moises dahil nga pumunta siya dahil nakita niya yung mga kababayan niya na sinasaktan. Kaya napatay niya yung isang Ehipsyo, Kaya tumakas siya at napadpad siya dito sa isang lugar kung saan nakapag-asawa siya na anak ni Jethro. Si Moises ay galing siya sa lahi nila Abraham, na apo niya, anak ni Jacob na kapatid nila Jose, si Levi. At sabi dito sa verses 21, mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jethro, ang anak nitong si Sipora. Dumating ang araw na si Sipora ay nanganak ng isang lalaki. Sabi ni Moises, "Ako'y dayuhan sa lupang ito, kaya tatawagin kong Gersom ang batang ito." Kasi dayuhan, ibig sabihin ng Gersom ay dayuhan daw po, 23, pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon, ngunit dumaraing na rin pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pag-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. 25, last verse, nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Dito nahabag, gagamitin ang buhay ni Jose upang mailigtas sa mga taga-Israelita. Ay, tila dito sa 24, hindi ko po nabasa yung chapter 1. Tila dito sa chapter 23, pagkalipas ng panahon, namatay yung dating paraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita at patuloy na sa pag-aalipin sa kanila ng mga taga-Ehipsyo. Hindi yata naalala na walang nakakilala doon sa ginawa ni Jose noon, sa Ehipsyo, na siya ay ginamit ng Diyos na para pagpalain yung bansang Ehipsyo, pero hindi nila naalala yun, tila nalimutan ng mga tao roon, Kaya ngayon naman ang ating Diyos ay gagamit ng
isang tao. Dito naman kasi naman ang gagamitin niya upang magpakilala ang Diyos doon sa mga taga-Ehipsyo kung sino siya at gaano siya kadakila at makapangyarihan. Hindi kaya siya ang gagawa ng paraan sa buhay ni Jose upang mailigtas ang mga kabayan niya na yung mga kanyang yung mga Israelita. Lalo silang dumarami, no? Talagang takot ang masama sa mabuti, kaya ayaw nilang payagan itong dumami. Kaya gano'n na lamang, no, sa mga unang nabasa na nais silang ipapatay ang mga batang lalaki. Pero ganun pa man, hindi nila mahadlangan. Talaga walang makakahadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi pwede naman nilang lipulin, no, saluksukin yung mga bawat bayan doon at ipunin at ipapatay yung mga batang lalaki doon, pero hindi pinayagan ng Diyos yung kaya ganun kadakila ang ating Panginoon, yung protection sa kanila, yung pag-iingat at habag ng ating Panginoon ay ibinigay doon sa lahi ni Abraham, itong dito pinagmulan ni Moises. Maraming salamat po at God bless you all. Isang mapagpalang araw po ng Martes sa ating lahat para po sa ating devotion. Tayo po ay nasa chapter 2 na po ng Exodus. At sa pagkakataong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 2 verses 1 to 4. Sabi po rito, Now a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman. The woman conceived and bore a son. And when she saw that he was a fine child, she hid him 3 months. When she could hide him no longer, she took for him a basket made of bulrushes and daubed it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds by the river bank, and his sister stood at a distance to know what would be done to him. Amen po rin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So sa kabanata po na ito, makikita po natin yung pong kapanganakan na ni Moses. Yung po pala kanyang mga magulang ay parehas Levites. Ngayon po ay pinilit po siyang maitago dahil nga po sa kautusan ng Paraon during that time na masyadong mahigpit ang panunungkulan na papatayin ng mga maipanganganak. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 2 verses 5 to 7. Ito po ang nakasaad. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrews' babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Yun lang po. Maraming salamat. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin po ni Hinami ay makikita sa Exodus 2 verse 8 to 10. Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, Take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 2, verse 11 to 13. And it came to pass in those days, when Moses was grown,
that he went out unto his brethren, and he looked on their burdens, and he spied an Egyptian smiting an Hebrew, one of his brethren. And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian and hid him in the sand. And when he went out the second day, behold, 2 men of the Hebrews stood together. And he said to him that did the wrong, wherefore smitest 2 they follow. Amen. Exodus chapter 2 verse 14 to 16. The man said, who made your law and duty over us? Were you thinking of killing me as you killed the Egyptian? Then Moses was afraid and thought, what I did must have become known. When Pharaoh heard to this, he tried to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian. When he sat down by well, now a prince of Midian had 7 daughters, and they came to draw water and give the droughts to water their fathers flocked. Amen. Nababasahin ko po Exodus chapter 2 verse 17 to 19. Some shepherds came along and drove them away, but Moses got up and came to their rescue and watered their plow. When the girls returned to their father, he asked them, why have you returned so early today? They answered, an Egyptian rescued us from the shepherds. He even drew water for us and watered the plow. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Exodus chapter 2 verses 20 to 25 na sinasabi, he said to his daughters, where is he then? Why is it that you have left the man behind? Invite him to have something to eat. 21. Moses was willing to dwell with the man, and he gave his daughter Zipporah to Moses. 22. Then she gave birth to a son, and he named him Gershom, for he said, I have been a sojourner in a foreign land. 23. Now it came about in the course of those many days that the king of Egypt died, and the sons of Israel sighed because of their bondage, and they cried out, and they cried for help because of their bondage rose up to God. 24. So God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. 25. God saw the sons of Israel, and God took notice of them. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone.